in Oman now. Muscat Palais Al Khabali Al Buraimi Airport. Talaga, videographer po. Yo mga amigo, so this is our first stop here in Oman after nakapasok ng border. So we are here now at Sohar, dito sa Sohar City Center. So ngayon, kasama pa rin si Kenji, saka si Christian. Dito kami nag-grab ng food and then bibili kami ng SIM para magkaroon kami ng data to, ano ba yan, para mag-search ng mga lugar and to use it for the maps. So from here, magcha-check-in kami sa hotel and then after that mga amigo, I'll tell you kung ano yung mga experience namin dito, ano yung mga do's and don'ts sa DIY trip namin dito sa Oman. Bye to. Yo mga amigos, so we are now driving going to Muscat from Sohar. So ang biyahe natin mga amigo would be around 2 hours and 15 minutes. Ano tayo doon, around 200 plus kilometers drive. And then pagdating ng hotel mga amigo, of course since DIY travel yung ginawa namin, road trip, magsisearch lang kami gamit ang Google which is the best place to go to, yung mga best food to try, yung mga ganyan. Tapos syempre si-share namin mga amigo kung asan yung the best puntahan. Alright, so update lang mga amigo. Bye tutut! Yo mga amigo, so we've just arrived Muscat, Oman, and andito kami ngayon sa hotel. Actually nasa harap ng hotel lang si Kenji tsaka si Christian, nandun sa hotel para mag-check-in. Ayan, Muscat Plaza Hotel. Malapit lang actually siya sa airport. So we are yet to find out kung ano yung mga nearby places na pwedeng puntahan. Magsi-search pa lang kami, but tomorrow we will try to go to the Bima Sinkhole and yung sa merong malaking mosque dito na maganda, so yung pupuntahan natin bukas, at saka mga places na along the way pabalik ng Dubai. So we'll just stay here overnight, one night lang. Actually maganda ang mga amigo, ang Oman. Yung pagpasok mo from the border, you will see na parang hindi masyadong maganda, but along the way yung palapit ka na sa Muscat, paganda yung road, tapos yung mga buildings, yung mga landscape, paiba ng paiba, from mountainous na view hanggang parang city-like na siya. It's not like the road from UAE, like it looks like parang Ras Al Khaimah or Fujairah na road. But from Sohar going to Muscat, makikita mo mga amigo is mga yung sa gilid at gilid ng road, madaming puno. Tapos may nakita yung mga plantation ng saging, plantation ng dates. Maraming puno dito sa sa Oman. So it's good. It's nice to explore Oman. Yun. So mga amigo, enjoy muna namin yung stay sa hotel. Magre-rest muna kami sandali, then we'll find the best place to eat for dinner, and then after that we'll show you kung saan na maganda puntahan dito sa Oman. Alright, bye. It's been 10 minutes here waiting for them. Napupupo na.
Wala pa din sila. Andun pa rin sila sa hotel. Di ko alam kung gano'ng katagal ang check-in. Pero maganda ang hotel mga amigo. Kung sa ano mga amigo, sa dirham mo, kasi nasa ano siya eh, nasa 25 Omani Riyal. Sa dirhams, nasa 250 dirhams. For 3 person na yun siya. So sulit na din. Sulit na yung ano niya, yung price niya for that accommodation. And then nag-book kami through booking.com lang din. So this is just a DIY pala. Do it yourself. DIY road trip mga amigo. So yun. Hindi pa rin sila dumating. Pupupo na talaga ako. Salamat, they're here. Nakabook na? Hello, Toto. Okay na, nakabook na daw mga amigo. So we'll head to our room. Okay lang ang ano? Wala pa naman na-check ang kwarto. Pero okay man. It's good. Tara na, napupupo na ako. Good. So yan lang yung dala namin mga amigo, mga backpackers lang. Ako, ito lang yung dala ko. Ay, mag-picture So daw we ta. have water. Hi, mag-picture tayo. Today, picture tayo dito. Video. Tumatawa si Kenji. Pwede kaming attend ng binyag kasi nakaputi kami tatlo. So, pasok na kami na aming room. Sir. Ayaw kayo feel, sir. Anong room number? 224. 224. Tingnan na natin yung room. Ay, malaki siya. Oh, this is our room. This is our room. 3 beds. Ay, nakauna na si Chito. Ako dito. Tadang, mine. So this is our room, mga amigo. Ay, Ang beauty. tapos Firewood. Uncle, the best view. tapos meron ang CR. Tingnan natin yung CR. Ito CR. Dito muna ako. Dito muna ako. Bye mga amigo, dito muna ako. Hello mga amigo, so we are here now at the top of the building. Kasi gagamitin namin ang pool. That's the view from here. It's very nice here. Timing 3 bed. We have 3 towels. Tapos ganda ng view para mag-pool. It's not bad, no? Para sa hotel na to. Ito yung view mga amigo from here. It's another day here in Oman mga amigo. And from hotel naglakad kami ngayon kasi may nakita kami kagabi na Jollibee. May Jollibee dito sa Oman. So magbe-breakfast muna kami mga amigo. Yun, so kagabi pala mga amigo, pumunta kami sa sa Rosna Restaurant. Yun yung na-recommend ng mga kakilala naming nakapunta ng Oman, and it was the best experience mga amigo. It's a must try here in Dubai. It's an Omani food, so we had Omani dinner experience. The place is awesome. Yung food 10 out of 10 mga amigo, and yung ambience niya masarap. Masarap ang ambience. Ang ambience niya, mapipil mo na Omani siya. Omani ambience, ganun. It's the best. Ito kami. Meet my friend Jollibee.
Kamusta ang Jollibee sa Oman? Lasang corned beef. Lasang Jollibee. Lasang corned beef. In fairness, parang Pinas. Charot. Breakfast tayo mga amigo kasi we're going to hit the road later. Sobrang lapit naman. Ito yung Oman mga amigo. So kakatapos na namin mag-breakfast. Tapos syempre diretso dapat kami ng hotel. Kasi alam niyo naman yung amigo ninyo, idikit pa sa mukha ko pa. After kain, kailangan pupo agad. Yan. Kaya mo ginagidya eh. Bow. Yo mga amigo, so we're hitting the road. So may nakita na kaming mga destination for today. So una namin pupuntahan is the Sultan Qaboos Grand Mosque. And then pupuntahan namin yung Bima Sinkhole. And then saan nga yung tong? Nizwa. It's another city in Oman. Another city in Oman. And then after that, Jebel Shams. Tapos ang way namin pabalik ng Dubai is through Al Ain. Ayun, so we're going to show you mga amigo kung saan yung mga puntahan dito para ma-idea kayo if ever na gusto yung pumunta dito sa Oman for road trip. Alright, bye tutut. Yo, so we are here now at Qaboos Grand Mosque here in Muscat, Oman. So makita nyo dito guys, ang ganda ng mosque nila, ang laki. Tapos Instagrammable. Ang ganda ng view, ang ganda ng view. Tapos at this time it's around 10 in the morning. So wala pang prayer. So mas madami kayong makuha ng picture na wala pang masyadong tao. Ang ganda ng lugar at saka tama yung pinuntahan namin. So next stop would be in Bima Sinkhole. Sobrang init dito mga amigo, but it's all worth it ngayon. Pawis natutunaw na. Ang ganda dito, ang ganda ng view, ang ganda ng mga building structures. Kahit sa taas, tingnan nyo kami ko. Yan.
Saan ang sinkhole? Kaldereta o ano, papaitan? Wala? Okay, bye. So we are now here in Bima Sinkhole mga amigo. And ito yung ito yung It's ano. very init mga amigo. It's very init here. And I don't think maliligo kami. Pero pwedeng maligo dito, tingnan mo sila. Oh. Hey amigo. Hello. Ang init. So amigo, ang sinkhole malapit lang siya sa beach. Kanyang beach oh. Siguro mga 2 kilometers from here, and then yung mountain. Yung tubig dito is tubig dagat. Tapos ayun, yung gusto mong maligo, may stairs siya going to that water. Tapos pwede kang magdala ng baon dito. May mga cottages sila para kumain, and then they also have toilets available na pwede kang mag-change, mag-shower after maligo sa beach. But let's try to go down mga amigo. So this is like a photo versus reality, kasi sa mga pictures very blue yung water, tapos maganda naman siya, kaso for me it's not inviting mga amigo. Parang ano lang siya. Hindi ako maliligo. Yo mga amigo! We're back in the car. Kasi ano, hindi kami naligo dun sa Bimwa Sinkhole. Ligo eh. Naligo ng Maganda pawis. naman ang Bima Sinkhole. Kaso, hello, may naka two-piece. Antay! Antay! De. Maganda yung Bima Sinkhole mga amigo. It's a different experience. It's just that hindi siya inviting for swimming, no? Init. Hindi kami naligo, tapos sobrang init na din. Tapos yun lang. It's a good experience. It's my first time actually na makakita ng sinkhole. And then yun niya, pwede siyang maliguan pala. Hindi naman siya delikado. But since it's already 1 PM, we're going to head to our next destination, which is the Niswa Fort. Doon kami pupunta, and then along the way hanap kami ng makainan. And then yun, we'll update yung mga amigo. Alright, bye tutut. Yo mga amigo! Ang dami nangyari today. Nandito na kami ngayon sa Nizwa. It's another city of Oman.
And we decided to stay another night here in Oman. And then tomorrow na kayo pabalik ng Dubai. So, yung biyahe namin from Bimwa going to here, it's about 3 hours. Pero duman muna kami ng Muscat for lunch. Duman kami ng, saan nga yun? Sa Carrefour. Ay, no. City Center. City Center. Sa Corom City Center. So we had lunch there. Nagbiryani kami and yun. And then pabalik ng biyahe, we almost got into accident. Kasi nga syempre may mga irresponsibleng driver. Buti na lang na nakontrol namin yung car, na naiwasan namin yung aksidente. Tapos yun, dito kami ngayon nagstay sa anong tawag ng hotel? Durat Nizwa Hotel. It's just right in front of the Nizwa Fort. So, it's either mamaya or tomorrow punta namin yan kasi I think we need more rest. Grabe yun, yeah! What a day! Yung hotel namin mga amigo, maganda siya. It's very cozy, good for 3, mura lang siya. Tapos, nasa sentro na siya ng galaan dito sa Nizwa, since malapit lang siya, just in front of the Nizwa Fort. Bibigyan namin yung details ng hotel dito kasi pag gusto niyo pumunta dito, pwede niyo siyang i-book earlier para makuha niyo yung room. And then, we will have our dinner here. And tomorrow, pupunta na kami ng Jebel Sham. So, after breakfast, doon kami mag-kape-kape. And then, viewing, picture-picture. Tapos, paulit na. Paulit doon. So, yun. Yo! So, ang order namin dito ay burger and shawarma, but ang nitry ko yung camel burger. Ano? Camel meat. Try ko. First time ko to eh. Namit. The taste. The texture. Bite. No. Wala ang hot. Wala ang hot. Fries. Ano ba? Sorry. So wala siya, ano? Hindi mango. Wala siya anggo. Hindi siya yung frozen meat na mabibili sa groceries. Nice one. Light lang sila ito. Hindi pala sa beef. Ano siya? Light na lasa. Try ba? Phobia na juga. It's another day. Thank you for the sunshine. Eh, mga kasama ko mga amigo tulog pa. Tulog po eh. Ay. Matanda sila. So this is our room mga amigo. Let's light it up. Yan, ito yung room namin. Tapos just in front of our hotel, yan yung aming, ayan yung fort, the Nizwa Fort here in Oman.
And this is our last stop, mga amigo. That's Jebel Shams or Jabal Shams. It is a mountain located in northeastern Oman, north of Al-Hamra town. This is known as Jabal Shams, or it is also called the Mountain of Sun. Is because of this is the first place to receive sunrise in Oman due to its high peak. For me, Jabal Shams is the most unforgettable, memorable. This is incredible, and it was the highlight of our trip in Oman. The view is majestic, the best scenery you can ever find here in Oman. Plus, there is also a cafe facing the incredible view, and it's called the Cliff Coffee. Perfect place para lasapin ng view, mga amigo, the best. And to sum up our DIY travel adventure road trip, mga amigo, it started kasi holiday dito sa UAE dahil sa sa Eid al-Adha. So we had a long weekend holiday, and it started from Tuesday to Friday, so the next Monday na yung pasok namin. And so we decided to do a road trip to cross the border of Oman from Dubai, and then from Dubai to Hatta Dubai, going to border of Oman, and then exit kami from Oman going to Al Ain back to Dubai. And just to give you an idea, mga amigo, Oman opened its border to GCC residents and GCC visa holder, so easy na lang yung in and out of the country.